Magandang araw mga Marcies! Hello daw, sabi nung mahiwaga kong kaserola. At syempre, nagsisimula ng uminit ang panahon, kaya masarap din kumain ng mga dessert ngayon. So, alam ko, karaniwan ng nanay dito mag-a-agree. Kaya, tara, gawa tayo ng Mango Graham Eme, Pachamba version. Malalaman nyo mamaya kung bakit naging Pachamba version. At saka alam ko, hindi nyo kinaya yung eme. Ito na nga. So, naglagay ako ng 2 packs ng all-purpose cream. Chinild ko ito overnight. Tapos, gagamitan natin ulit ito ng hand mixer para mag-double yung volume. So, medyo same process siya sa paggawa natin ng ice cream. Nga lang ngayon, ang gagawin natin ay Graham cake. Ayan, so ilabas na natin ang mahiwagang mixer para mas mapadali ang ating buhay. Pero kung wala kayong hand mixer mga Marcies, ay pwede nyo tong gawin ng mano-mano. Yun nga lang medyo mas matagal na proseso at saka nakakangalay sa kamay, pero pwede. Ayan, so dahil may hand mixer naman tayo dito sa bahay, so gamitin natin. Ayan, so i-mix lang natin siya ng i-mix at kapag nag-double na ang kanyang size, ay ganito na ang kanyang itsura. Thick pa rin siya kasi nga chilled natin siya overnight. Tapos, idagdag natin ang isang lata ng condensed milk. Hindi ko lahat ilalagay ito kasi yung sobra or magtitira tayo ng konti para doon sa bed ng ating Graham cake mamaya. So, makikita nyo rin mamaya kung bakit kailangan nating magtira ng konting condensed milk para doon sa bed na gagamitin natin doon sa Graham cake natin mamaya. Dagdagan din natin siya ng ripe mango kasi nga mango Graham siya. So, yung ripe mango na to, ito pa yung mangga na binili ko sa Cabanatuan noong February, nung kailan na umuwi kami dahil naki-birthday kami sa mother ko. So, nilagay ko lang siya sa freezer, mga Mars, at ito na nga, muntik ko na siyang makalimutan. Ayan, buti na alala ng anak ko, kaya, ayan, may pag-Graham tayo ngayon. Ayan, so, i-fold nyo lang siya, cut and fold, cut and fold, cut and fold, hanggang sa mag-well mixed or mag-well combined na yung creamer, yung condensed milk, at saka yung ating in-slice na mangga. Ayan. So, medyo tipid version ito. Hiniwa-hiwa ko lang yung hiniwa-hiwa ko lang yung mangga para, tsaka, ayan, ika-cut and fold lang natin siya para dumami. Ayan. So, may lasang mangga. Actually, yung gatas na dapat ilagay natin dito, pwede yung flavored na gatas. Merong condensed na mango flavored. So, mas malasa yun kung yun yung ginamit natin dito. Pero dahil wala tayong mango flavored at regular lang na condensed milk ang meron sa bahay, so yun na ang gamitin natin. Tapos, dito na yung pachamba part na sinasabi ko. Dahil yung Crush Graham ko, medyo matagal-tagal na din to sa akin. Bago Pasko pa yata ito. So, gamitin na nating bed ng ating Mango Graham cake ngayon kesa mag-expired. Ayan. So, nilagay ko yung natira natin na condensed milk kanina para mag-form siya. Ayan. So, hahalu-haluin lang ulit natin ito. Hindi ako sigurado kung anong magiging itsura nitong bed na to mamaya kapag chilled na natin siya kasama na yung hinalo-halo natin na creamer, mango at saka yung condensed milk. Ang ginagamit ko talagang bed dito mga Mars, yung buo na Graham, tapos ibababad muna sa sa evaporated na gatas, tapos gagawin nating bed. Ayan. So, since nga medyo marami-rami ang ating Crush Graham at baka ma-expired, sayang naman, ayaw natin yun. Kaya, ginamit na natin ngayon. Ayan. So, nung medyo naging sticky na siya, ita-transfer na natin siya dito sa ating paglalagyan at ifo-form na natin siya ng bed
para doon sa ating creamer. So, ginawa ko lang na sticky talaga yung graham at saka yung condensed milk para if ever, i-absorb din siya ng cream. Tapos, kumapit siya. Kumapit itong bed natin dun sa creamer. Actually, kinakabahan talaga ako. Hindi ko sure kung kakapit nga ba talaga. Ayan. So, nung na-form na natin siya at nakita naman na sticky na siya, 'di ba? Sana lang talaga ay kumapit sila sa isa't isa, ganon. Oo. Ayan. So yan, nakita na natin na naka-form na siya na parang bed, ay pwede na nating ilagay yung filling natin na ginawa kanina. Medyo malaki tong lalagyan ko, mga Mars, kaya no need na nalagyan ng second layer. Isang layer lang pala ito kasi nga, yun nga, malaki yung napaglagyan. Oo. Ayan. So, ilalagay na natin lahat yung filling na ginawa natin kanina na creamer na hinaluan natin ng condensed milk at saka na ang mangga. Ayan. So, i-form lang natin siya ng maganda para kaaya-aya. Next naman, may kaaya-aya pa. Ayan. So, kapag ganyan na siya, even na yung kanyang surface, actually, pwede na natin tong ilagay sa chiller or sa ref ng half day o kaya overnight. Pero dahil nga, para hindi masayang ang ating graham, ay gagamitin na rin natin na pang-garnish para mas lalong gumanda. Wow, gumanda ang ating graham eme cake. Ayan. So, sana lang talaga ay mag-incorporate ito at magmukhang maganda. Ayan. Pero sigurado kung masarap to. Kasi yung mixture na ginamit dun sa cream at saka yung process ay lagi ko nang ginagawa. So, medyo kabado 20 lang talaga tayo dun sa process ng ating bed ngayon. At ito na nga ang itsura niya pagkatapos natin siyang ilagay sa ref ng 24 hours. So, mukha naman siyang masarap, mukha naman siyang nakakatakam. Ewan ko, baka sa paningin ko lang, buhat bangko tayo dito bilang ako yung may gawa. Ayan, so, medyo matigas siya at pakiwari ko ay hindi talaga siya kumapit sa cream. Ayan, pero mukha pa rin siyang masarap. At ito na nga ang ating verdict, mga Marcy. Hindi kumapit ang bed o yung crushed graham sa ating cream. Bago natin tumakain ay maghuhukay muna tayo, ganon. Pero, ito naman ang ebidensya natin, mga Marcy, na masarap ang kanyang lasa. Hindi man naghalo yung cream dun sa bed, ay masarap pa rin ang kanyang lasa. At ang laki nung lalagyan, dalawa lang kaming kumain, pero nakita nyo naman, naubos namin yung ating mango graham eme. 'Di ba? Ayan. So, ito na nga rin yung ginamit namin or pinagsaluhan namin para sa aming family night ngayong gabi or ngayong hapon, 6 p.m. So, gabi na. Oo. Ayan. So, kwento-kwentuhanan lang. At syempre, habang nagkukwentuhan kami, ay talagang itong si Bagets ay umaapila na gumawa daw ulit kami ng isang batch pa. So, taste check, masarap siya. Dahil nagustuhan niya at nagre-request siya ng isang batch pa. Okay, so isa pang ebidensya na masarap ang pagkakagawa ng ang ating mango graham eme ay tinambalan pa nga namin siya ng kape at saka ng tsaa. O yun. At saka syempre ang pinaka nagdala talaga dito sa hapon na ito ay yung aming Anli Kwentuhan. Yung mga testimony na meron kami sa loob ng isang linggo at saka yung tanungan namin kung anong book na kami doon sa aming devotion. At saka syempre, sharing din kami ng aming mga personal na revelation galing kay God, galing din dun sa binabasa namin na scripture or book
doon sa aming daily devotion. Kaya mga inays, kahit talaga gaano tayo kapagod sa kakarakit, ay sikapin natin na maghanda kahit gaano man kasimple yung magiging menu natin or yung magiging pagkain natin. Dahil yung totoo namang pagsasaluhan talaga natin sa mga araw na ito or sa mga weekly hangout na katulad na to, yung kwentuhan naman ng bawat isa. At nagiging bonus na lang talaga kung meron tayong pagkain sa ating mesa. Ayan. So, double bonus pa yan kung yung Sabado na family night hangout nagkataon na nagtugma sa signal at nasa puerto yung mga tatay nating Marino. Ayan. So, kaway-kaway sa mga kapwa kong misis ng Marino. Alam ko gets na gets nyo yan. 'Di ba? So, mga Mars, baliktad man yung oras natin ay magpasalamat pa rin tayo kasi biyaya pa rin ng Panginoon yung lakas sa ating mga asawa. Kung may mga Sabado night tayo dito, tapos baliktad yung oras nila, pero sinisikap pa rin nila na sumali doon sa ating kwentuhan para maging updated sila, no? So, kung ano ang nangyayari sa buhay ng kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Ayan. So, kung wala naman signal at kayo lang mag-iina sa inyong bahay, mag-family night hangout pa din kayo, mga Mars. Dahil pag may signal naman si husband at nasa klase ang inyong anak, pwedeng-pwede mo namang ikwento yung mga naging usapan ninyo, 'di ba? Para yung ating mga asawa, alam din niya kung ano yung napag-usapan natin, nangyari sa atin sa loob ng isang linggo, ano yung mga naging sharing natin. At syempre bilang tatay, importante yun sa kanila para kahit papano ay meron siyang idea kung paano niya tayo ipapanalangin na buong mag-anak niya bilang ama ng ating tahanan. So napakahalaga talaga ng bawat kwentuhan dahil sa pagkakataong hindi man tayo sama-sama bilang isang pamilya ay pinatutunayan pa rin ng mga salita ng Panginoon na hindi tayo magkakasama ng pisikal, pero ang salita ng Panginoon, lagi tayong buo sa Kanya. Ayan. So, happy weekends, mga inay. Happy family bonding and happy Andi kwentuhan with your family. God bless everybody. Ayan. So, gayahin nyo na yung ating mango graham cake eme. Huwag nyo lang gayahin yung bed kasi hindi siya effective. Pero taste test, pasado siya, masarap siya, at meron tayong request pa nga ulit na ulitin yung ganung dessert para sa aming family. So, pwede nyo rin siyang subukan. At higit sa lahat ng kwentuhan na gagawin natin sa ating pamilya, lagi natin i-invite si God at lagi natin siyang pag-uusapan. Ayan. God bless everybody! See you sa susunod na video natin, mga Marcy.